So what's up? Magandang umaga ulit sa inyong lahat mga kamanok. Okay, so sagutin ulit natin yung ilang mga katanungan na itinatanong sa atin ng ating mga subscribers. So ang dami pong mga katanungan dito at nakakatuwa dahil pinagkakatiwalaan niyo po ako na sagutin ang inyong mga bawat katanungan. So makakaasa kayo mga kamanok na lahat ng inyong mga katanungan ay bibigyan ko ng kasagutan na base sa aking kaalaman. At kung kayo man ay may mga katanungan na hindi abot pa ng aking kaalaman, huwag kayong mag-alala. Pipilitin ko pong hanapin, pipilitin ko pong i-research, itanong sa ating mga tropa na magmamanok, masagot ko lang po kayo. Kaya mga kamanok, kung ano man yung nasa isipan mo ngayon na gustong itanong sa akin, ilagay mo na ngayon. Kaya ano pang hinihintay natin mga kamanok, kung nakapag-subscribe ka na, wala naman pong bayad to kung nakapag-subscribe ka na, nakapag-like ka na, at nakapagtanong ka na rin dito, abangan mo na lang yun sa susunod na video na gagawin ko. So umpisahan na po natin ang ating mga katanungan na sasagutin ngayong araw na to. So, ang unang katanungan muna, hanap tayo dito, Okay. Ay galing kay Aldrin Sonza. Ayan, so idol, paano naman po ang tamang paggamit ng vitamins na Centrum? Okay? So, sa Centrum, marami pong paraan kung paano nyo yan gustong ibigay sa inyong mga alaga. Okay? Pwede niyo po yung hatiin into pieces kasi yan po ay suplemento na ibinibigay para talaga sa tao. Yung pong Centrum na yan ay mas malaki po ang weight requirements dapat ng bibigyan. Ibig sabihin, kung pang tao, halimbawa 60 kilograms, yung isang buo na yon goods na goods. Kaso, kung iisipin mo, ang manok, napakagaan kung bibigyan nyo ng isang buo. Anong dapat nating gawin kapag kaganyan? Pwede po natin yang biakin into 10 pieces. Hatiin po natin. Kamanok, baka madurog naman. Okay lang po yon. Basta yung maliliit na peraso, yun po ang ating ibigay. Kasi micronutrients lang po mga kamanok ang kailangan ng isang manok. Hindi niyo po kailangan ng sobrang daming o sobrang laking tipak ng Centrum. Kasi po, alam niyo po ang sistema ng manok. Pag binigyan niyo po siya ng sobrang bitamina. For example, yung iba nagbibigay 2 tableta. Yung pong sobra, ilalabas lang po ng manok. Iipot lang po ng manok. Ang kukunin niya lang yung maliit na part, micronutrients, doon sa ibinigay ninyong suplemento. The rest na hindi niya kailangan, ifa-flush out lang yan ni liver, ilalabas. Okay? So kaya po, para makatipid po kayo, yung isang buo na Centrum, pirasuhin niyo po yan sa 10, then ibigay niyo sa 10 manok. 10 manok pa ang magbe-benefits. Or, pwede niyo yung tunawin. Tunawin niyo po sa tubig, then saka niyo po ihalo sa kanilang mga pagkain. Alright? So, pwede po yon. O kaya naman, kumuha po kayo ng syringe, inyo pong irekta na sa bibig. Okay? So, ganun po ang pagbibigay o pag-i-endorse ng Centrum tablet sa ating mga manok. Okay? So, pangalan nito, Aldrin Sonsa, sana nakatulong yung kasagutan ko. So, next question. Ito galing kay MG Eric. Ayan, so, MG Eric Adventure. Idol, tanong ko lang po, anong vaccine po ang pwedeng gamitin? Yung dala lahat, sisew, tutandang, bale, isahan lang po sana. Okay, ibig sabihin, all in one. Meron po tayong pwedeng mabilis, agribet na hindi ko pa kasi natatry ito yung 7-in-1 or 5-in-1, parang ganun ang tawag. Okay, hindi ko pa ito natatry at ayokong itry ito kasi hindi ako masyadong satisfied kasi lahat ng vaccine nasa iisang bote. All-in-one na po. Hindi ko alam kung 5-in-1 or 7-in-1. May mga ganyan eh. Pero ako, pagdating sa vaccination, ang ginagawa ko, yung single vaccine per week ang aking ibinibigay. Ibig sabihin, per week nagbibigay ako ng iba't ibang vaccination kasi pag po ganun, mas maganda, recommend ko po yung per week nagbibigay ka ng iba't ibang vaccine kasi napaprioritize mo kung ano man yung virus na meron dyan sa manukan mo. For example, day 1 to 7 ang ibinibigay ko, NCDB1B1 kasi may mga surroundings, may mga environment po talaga na sa loob ng day 1 to day 7 nagkakaroon na kagad ng NCD. Okay? Tinatamaan na kagad ng peste, may mga ganong lugar. So kaya sa loob ng isang linggo, kailangan mabigyan ko agad siya ng B1, B1. Sa susunod na linggo, nagbibigay naman ako dyan ng gumboro. Merong ganong mga lugar di ba? Pagka sa loob ng padalawang linggo na ganon, gumboro naman yung tumatama. So bago pa tamaan ng gumboro,
iniiwasan na kaagad natin through vaccination. So, ganun po. Week by week, nagbibigay ako ng iba't ibang vaccination. Yun ang recommend ko. Pero kung gusto mo yung all-in na vaccination, magtanong ka sa mga agrivet yung malalaki like Pacifica, magtanong ka ng mga 7-in-1 vaccine or 5-in-1 vaccine. Kung gusto mo yung ganun. Meron naman pong ganun. Pero ako, ang recommend ko sa iyo, yung mga single vaccine ang gamitin mo para nakafocus po talaga kayo sa bawat virus na meron dyan sa inyong lugar. Okay? So, next. Okay, ito galing kay Lauren J. Agustin. Idol, ano ba ang magandang ibigay para gumana kumain ang manok ko? Kasi halos kumonti na ang binibigay ko, hindi pa rin inuubos, pero wala naman siyang sakit. Okay? So, possible na overfeeding ka dyan. Kung sabi mo, wala siyang sakit. Hindi na niya ubusin. Kung tumuto ka naman, ayaw lang niya ubusin. Ang gawin mo dyan, i-priming mo muna, baka maraming bulate. I-priming mo, purgahin mo muna. Marami kang po pwedeng gamitin. Astig, hammer, pakyaw, ano pa ba yung iba? Yung City William, napakarami. Ikaw na yung bahala. Lahat naman yan maaayos. So, purgahin mo muna siya ngayon, paliguan, bigyan ng injectable supplements. Then, pag na-fasting mo siya, hindi mo siya pinakain, tataas yung appetite ng manok. So, kinabukasan after fasting, bigyan mo lang siya ng konting pagkain. Kung nagbibigay ka ng sabihin natin 35 grams kung 2 times per day ka magpakain, gawin mo lang munang 20 grams ang ibigay mong pagkain para sa ganon yung appetite tumaas. Sigurado naman ako na uubusin niya yung 20 grams na yun kasi kokonti na yun, halos dadalawang kutsara na yun. Pero kung hindi pa rin niya ubusin, talagang pihikan nga yan. Gawin mo lang 15 grams or 10 grams hanggang sa maubos niya. Kung halimbawa, nagbigay ka ng 20 grams, hindi inubos, sa susunod na meal, gawin mo lang 15 grams. Kung hindi pa rin inubos, gawin mo 10 grams. Kung hindi pa rin inubos, i-fasting mo muna uli para tumaas yung appetite. Kung sabi mo, wala naman siyang sakit, normal, tataas ang appetite niyan. Pag tumaas ang appetite niyan sa mga time na hindi siya kumakain, sa susunod na pakain mo, bawasan mo muna. Gawin mo munang 5 grams. Pag nakita mo inuubos, then bigyan mo ng tubig. Baka kasi mamaya walang tubig hindi nakakainom. So, ayaw talagang kumain o mag-ubos ng manok kapag mabagal ang kanyang panunaw. Kaya, advice ko sa iyo, anytime dapat meron siyang access sa malinis na tubig. Okay? Dapat lagi siyang may malinis na tubig dyan para yung appetite hindi nababawasan. Ngayon, yung 5 grams nakita mo na ubos. Hawakan mo yung manok, i-fill mo yung butche. Kung maganda yung panunaw ng manok, next meal gawin mong 10 grams. Kung nakita mo yung 10 grams na ubos, sa susunod na meal gawin mong 15 grams hanggang maabot mo yung talagang measurement ng totoong o dapat na kinakain ng manok. Okay? Ngayon, pag nasa 35 grams ka na at inuubos na niya yon, huwag ka nang magdadagdag pa. Huwag ka nang magdadagdag pa. Sabihin ng iba dyan, kamanok, hindi pa ganun kaganda ang katawan Mas maganda siguro, mas maraming patuka. Hindi po dyan po kayo nagkakamali. Ang manok po hindi po nabibigla. Yung iba sasabihin, kailangan ko damihan ng patuka, gawin kong 50 grams para mabilis tumaba. Hindi po ganun, hindi po minamadali. Okay? Ang manok po, pag po maganda po ang kalusugan, wala pong bulate, wala pong sakit, kahit po yan ay kukunti ang pakain, bubulto po yan. Kahit po yan ay hindi sapat yung pakain, ibig sabihin, hindi nyo sosobrahan o yung tama lang pakain, bubulto po yan. Yung ang iba nasa ano lang nasa 30 grams, kahit malaking manok, bumubulto ka agad. Bakit? Kasi madalas po ang pagpupurga nila. Every 3 weeks, purga sila ng purga. Kaya kahit konting kain ng manok, bumubulto ang pangangatawan. Yun ang kagandahan pag palagi ka nagpupurga. Regular ang pampurga mo. Kaysa dun sa mga manok na, may mapapansin kayong manok na ganyan. Ang ganang kumain, ang lalaki ng butchen, tatakaw, pero pag-ipo ng katawan ng papayat. Payat na, ang bibigat pa. Baka mamaya hindi nyo napupurga Okay? Tapos yung iba naman na madalas purgahin, kahit konti lang pakainin, bumubuka ka agad, bumubulto ka agad. Alright? So, yun po ang kailangan yung gawin dyan. Fasting nyo po muna, then i-measure nyo po yung kailangan may measurement kayo, may taka lang kayo, baka dakot lang kayo ng dakot sa patuka, kaya yung manok, taas baba po yung appetite. Kailangan may measurement po kayo, may takalan po talaga kayo para pag binigyan nyo ng pagkain, hindi po sumusobra. Yung appetite hindi po nawawala, hindi po nababawasan. O kaya naman, mag 1 day, 1 eat po kayo. Isang beses nyo lang patukain, tapos maglagay kayo ng takalan, 60 grams lang ibigay ninyo, ewan ko lang kung problemahin nyo pa ang gana ng manok. Ako dito, naka 1 day, 1 eat ako, wala akong problema, bawas trabaho kasi isang beses lang nagbibigay, so napakaganda. Kaya advice ko sa inyo, 1 day, 1 eat na lang po ang inyong gamitin. Yung manok bumubulto, walang taba, magaan, mapula ang mukha, healthy, hindi agad dinadapuan ng sakit. Okay? So, last question muna tayo.
Eto galing kay Ronel Mation, ano yun? Kay Ronel Mationzo. Ayan. So, idol question lang. Bakit kaya ang 5 months old ko na manok ay parang namayat? Lalo nung nagbigay ako ng vitamins, Biminulac at Calvex. Ano kaya ang magandang gawin para bumulto ang kanilang katawan? Sana po matulungan po ninyo ako. Okay? Lalong namayat. Possible hindi po tama yung dieta o yung nutrition ng manok. Baka mamaya yung binibigay mong pagkain kulang sa nutrients. Baka mamaya may mga kamanok tayo dyan na nagme-mekos-mekos ng kanilang sariling patuka. Advice ko po, huwag niyo pong gagawin yon. Yung iba kasi dyan, bibili ng 2 kilong pellet, 1 kilong mais, 1 kilong sunflower seeds, tapos saka pinaghalo-halo. Wag na po. Wag na po niyong gagawin yun kasi possible nga po hindi niyo makuha ang ganda ng pangangatawan. Bumili na lang po kayo ng ready mix. Okay, wag na kayo magmekos-mekos. Yung ready mix na po para sa ganon, talagang pinag-aralan ng mga manufacturer yung tamang bitamina na dapat kailangan ng manok. Okay? So, haluan nyo na lang po ng fermented Jackie Oats. Advice ko palagi sa inyo, fermented Jackie Oats is the key para bumulto ang inyong mga alaga. So, dahil siya ay may mataas na amino acid na pangpunan, okay, pangpuno doon sa mga kulang na bitamina sa katawan ng inyong mga alaga. So, si amino acid po ang kailangan ng muscle para bumulto sila. Pag kulang or sapat lang, kasi yung mga ready mix na maintenance feedings, sila po is pang maintenance lang para hindi pumayat, hindi masyadong lumapad yung manok. So, kaya nga pang maintenance eh. Sabihin, hindi tataba masyado, hindi papayat masyado. Tama lang ang katawan. Pero kung gusto nyo, mas bumulto pa yung manok, magdagdag kayo ng fermented Jackie Oats. So, mataas sa amino acid, kaya sobra sa maintenance. Okay? Requirement ng katawan. Kaya lumalapad, bumubulto, gumagaan. Yun po susi. Pero kung kayo ay naka-focus lang sa maintenance feeding ninyo, maintenance lang ang katawan yan. Hindi lalapad, hindi rin papayat. So, parang stable lang yung katawan. Kaya naghahalo tayo ng fermented Jackie Oats para sa additional requirements para bumulto ang pangangatawan. So, yun lang muna sa ngayon mga kamanok. Ang ilang mga katanungan natin sasagutin at sana yung nakatulong po sa ating mga subscriber na nagtanong ang aking mga kasagutan. Kaya ikaw, kung gusto mo rin na masagot at mapa-feature ang iyong katanungan dito sa ating channel, lagay mo lang yun sa comment section na kung bahalang sumagot niyan next video. So, paano? Once muli, this is Linyada ng Mamay. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.